Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magluluksa ang pamilya Engano. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa Lilet Matias. Labis na ikinabigla ni Meredith nang makabasa siya ng mensahe mula kay Ramir. May mahalagang bagay daw silang dapat pag-usapan. Kaya magkita daw sila sa lalong madaling panahon. Iniisip nga ni Meredith kung magpapakita ba siya dito at makikipag-usap. Kaya nagtanong na lang siya kay Spanky kung ano ba ang magandang desisyon para dito. Sinabi ni Spanky na ikaw ang bahala. Kung ano ang ikapanatag ng loob mo ay sundin mo para magkaroon na din ng kasagutan lahat ng gumugulo sa isip mo. Labis namang natuwa si Meredith dahil napakaunawain talaga nitong si Spanky pagdating sa kanya. At dahil nga sa mensahe ni Ramir, hindi na mapakali si Meredith na malaman kung ano ba talaga ang mahalagang bagay na dapat niyang malaman. Samantala, sinugod si Ramir sa ospital. Kaya naman hindi niya nasabi kay Lilet ang buong katotohanan na si Meredith ang tunay na ina ni Lilet. Nang makarating sila Lilet sa ospital, kasama itong si Kurt, agad inasikaso ng mga doktor si Ramir dahil iba na ang kulay nito at kailangan na ng paunang lunas. Inatake si Ramir gawa ng sobrang pagkapagod. Sinabayan pa ng excitement na naramdaman nito, kaya bigla na lang siyang inatake. Alalang-alala si Lilet sa nangyari sa daddy niyang si Ramir, kaya naman hindi siya iniwan ni Kurt para alalayan at pakalmahin. Maya-maya, biglang dumating si Patricia. Umuusok ang ilong nito sa galit. Napagbuntungan na naman niya ng galit si Lilet. Si Lilet na bastard ang anak daw ni Ramir, na dahilan ng lahat kung bakit nagkandamalas na ang buhay ng pamilya Engano. Si Lilet daw na dahilan kung bakit nagkalamat ang relasyon na mag-amang si Ramir at Trixie. Kaya sinabi ni Patricia na kapag may nangyaring masama dito kay Ramir ay si Lilet lang ang sisisihin niya at wala ng iba. Dahil daw kay Lilet ay sumuway si Ramir sa lahat ng pinagbabawal niya. Kaya sa labis na galit ni Patricia kay Lilet, pinagtabuyan niya ulit si Lilet at pinagbantaan na wag nang lalapit kay Ramir kahit kailan. Dinamdam ni Lilet lahat ng sinabi sa kanya ni Patricia. Sinubukan niyang pakiusapan ito na hayaan siyang makita at maki-update sa kalagayan ng tatay niyang si Ramir. Pero sarado ang isip ni Patricia at mas lalo pa siyang pinagtabuyan nito. Wala nang nagawa ang ating bida na si Lilet, kundi ang umalis at sundin ang utos ni Patricia. Inaya na din siya ni Kurt para hindi na sila magkagulo sa ospital. Ramdam ni Kurt kung gaano nasaktan ang kaibigan niyang si Lilet sa lahat ng mga salitang binitawan sa kanya ni Patricia. Kaya naman pinilit niya ito na pakalmahin at sinabi niya dito na hayaan muna natin siya. Magiging maayos din ang sitwasyon. Kayang-kaya yan ni si Ramir. Umuwi ka muna at magpahinga. Samantala, pag-alis ni Lilet, agad namang pinuntahan ni Patricia itong si Ramir para tignan kung ano na ang lagay nito. Nakita niya si Ramir na parang hirap nang huminga kahit naka-oxygen pa ito. Maya-maya, nagulat si Patricia nang gumalaw at dumilat itong si Ramir. Kaya hinawakan niya ang kamay nito. May gustong sabihin si Ramir kay Patricia, kaya inalis niya ang oxygen nito. Habang hirap si Ramir huminga, pinipilit niyang sabihin kay Patricia ang gusto niyang sabihin dito dahil gusto ni Ramir na may mapagsabihan siya ng katotohanan bago pa siya mawala sa mundo. Dahil nahihirapan na siya masyadong huminga at ang bigat na ng dibdib niya. Hindi maintindihan ni Patricia kung ano ang gustong sabihin ni Ramir sa kanya, kaya pinilit niyang intindihin
kung ano ang sinasabi ng asawang si Ramir. Binibigkas niya ang pangalan ni Lilet, kaya nagtataka si Patricia kung ano na naman ba ang meron kay Lilet, at si Lilet pa din ang iniintindi nito kahit nag-aagaw buhay na. Si Lilet pa din ang bukang bibig ni Ramir kahit hirap na ito sa buhay niya. Maya-maya, sinabi ni Ramir na kailangang malaman ni Lilet. Agad nagtaka si Patricia kung ano pa ba ang kailangang malaman ng bastardang anak ni Ramir nito. Pinagpatuloy ni Ramir ang sinasabi niya. Dito kay Patricia, kailangang malaman ni Lilet na si Meredith ang tunay niyang ina. Bakas sa mukha ni Patricia na nagulat siya sa revelasyon na sinabi sa kanya ni Ramir. Hindi siya makapaniwala na si Meredith pala ang tunay na ama na anak na nanay nitong si Lilet. Si Meredith pala ang naka one night stand ng asawa niyang si Ramir. Naghabilin si Ramir kay Patricia na siya na ang bahala kay Lilet at wag na wag niya itong pababayaan dahil mabait naman daw na tao si Lilet. At si Patricia na din daw ang bahala na magsabi kay Lilet ng buong katotohanan. Hindi alam ni Patricia kung ano ang gagawin niya at isasagot sa asawang si Ramir. Dahil alam naman ni Ramir na hindi sila magkasundo nitong ating bida na si Lilet dahil si Lilet nga talaga ang sinisisi nitong sila Patricia kung bakit nagkalamat ang samahan nilang pamilya at kung bakit napariwara ang buhay nitong si Trixie dahil nahati ang atensyon ni Ramir sa dalawa. Nagmakaroon siya ng bastardang anak na si Lilet. Kaya naman dahil sa sinabing yon ni Ramir, pinilit na lang niya nakausapin si Ramir na magpalakas siya muna para siya na lang mismo ang magsabi kay Lilet ng katotohanan na nalaman niya. Ginawa nga ito ni Patricia para mapalakas at hindi mawala ng pag-asa si Ramir na mabuhay. Dahil alam nga ni Patricia na isa si Lilet sa magpapalakas dito kahit hindi niya ito sabihin. Kaya nasasaktan si Patricia dahil doon dahil hindi magawa ni Ramir na mag-focus na lang sa kanila ni Trixie at kailangan pang isama itong si Lilet. Sa kabilang banda, tuwang-tuwa naman si Ira sa nangyayari dito kay Lilet dahil wala ito sa focus habang naghihiring sila na kahit hindi na related sa kasong murder ay naipapasok na ni Lilet. Hindi makapag-focus ang ating bida na si Lilet dahil nga sa iniisip niya kung ano na ang lagay ni Ramir sa ospital. Hindi siya makapag-focus dahil alam niyang nasa alanganin ang buhay ng daddy Ramir niya. Tinanong siya ng judge kung itutuloy pa ba nila ang hearing ngayon dahil wala naman daw sa focus itong si Lilet. Humingi naman ng pasensya si Lilet sa nangyayari sa kanya. Masyado lang daw siyang maraming iniisip sa ngayon tulad na lang ng sa daddy niya. Hindi mapigilan ni Lilet ang sarili, kaya binigyan siya ng judge ng minuto para bigyan o makapag-isip kung itutuloy pa ba nila ngayon ang hearing o ipagpapatuloy na lang sa iba pang mga araw. Sasabihin kaya ni Patricia kay Lilet ang nalaman niya? Ano sa tingin nyo? Comment down below. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.